May nag-message po sa akin ngayon lang na ang mother niya ay may breast cancer, stage 2 inoperahan, tapos po chemotherapy at irradiation. Kaya lang po, ang nangyari po, ang daming ipinagbawal sa kanya. Ano po yung mga pinagbawal? Red meat, manok, itlog, baboy at iba pang karne. Alam niyo, nag-message po sa akin, bumagsak ang hemoglobin, bagsak ng hina, at sa sinamang palad ay namatay po. Alam niyo ang katotohanan sa cancer, cancer is not a disease. Yan po ang katotohanan. Cancer doesn't kill people, but ignorance does. Ano yung di pagkakaalam? Yung tamang nutrisyon na ipinagbabawal ng marami. Kaya ito po yun. Alam nyo, bakit kaya ganun Binigay ng Panginoong Diyos ang mga pagkain na yan, binigyan tayo ng kapangyarihan para maging nutrisyon po natin yan. Yung mga hayop, karne, itlog, manok, kambing at marami pa pong iba. Pero alam nyo, lalo yung iba, ipinagbabawal po yan, lalo ang red meat, manok at baboy. Ano po mangyayari talaga sa pasyente? Ako po bilang Doctor of Naturopath, yan po ang pagkain ko. Kasi po, bagsak talaga ang hemoglobin pag cancer patient. I'm a stage 4 cancer. That was 2 years ago, tinaningan ako ng 3 months to live. Pero ngayon, 2 taon na buhay pa. Ano yung pagkain ko? Ito po, yung ipinagbabawal ng marami. Totoo po, bakit ipinagbabawal? Iyan ang pagkain ibinigay ng dakilang Panginoon. Sabi nga po, nakasaad sa Timoteo 4:1 hanggang 4, na ang pagbabawal ng pagkain ng lamang kati or karne ay utos ng demonyo. Nakakatakot, basahin po ninyo. Kaya nga po mga kapatid, ako po lagi kong pinapayo, deteriorated ng mga cancer patient. Sila po ay chemotherapy na. Pwede kang patayin ng chemotherapy kung mahina ang immunity. Pero pwedeng patayin ang iyong cancer ng chemotherapy kung malakas ang iyong immunity. Paano lalakas ang iyong immunity? Nutritional therapy. Ano po yan? Mag-low carb ka. Alam mo ang talagang totoong cause of cancer? Sugar is sa number 1 culprit. Totoo po yan. Sugar is a cancer feeder. Alam nyo, may limit po ng carbohydrates, fats, and protein, micronutrients na papasok sa ating katawan. At andyan yan sa food guidelines ko. Pwede nyo pong panoorin. Yung iba hindi po naniniwala. Pero yung namayapa, yung pasyente, kapatid, may sakit na nga. Hindi pa pinakain ng pagkain nutrisyon. Sa akin lang, hindi ko kayo pinipilit maniwala po sa akin. Ang sa akin, advice lang. Ang tanong ko lang sa inyo bago ako matapos, yung nagpayo ba sa inyo na bawal kainin yan, may cancer ba sila? O ako na stage 4 cancer, na ito ang pagkain ko at dito ako umiigi? Pag-isipan nyo kung sino po ang paniniwalaan po ninyo. Ang sa akin, last decision is yours. Ayokong manghimasok mo sa inyo. Ang sa akin lamang po ay magpapayo sa inyo bilang cancer patient din po ang dilingkod. Dahil ito po ang aking misyon na magbigay ng libreng advice, magbigay ng health tips dahil patuloy ako pinagagaling ng ating dakilang Panginoon sa aking taglay na karamdaman na stage 4 cancer. Kung may katanungan po kayo, i-message nyo lang po ako. Tatawagan ko po kayo. Araw-araw may tinatawagan ako. Iba't ibang bansa na laging binabanggit po yan. Sabi ko, it's up to you. Ayokong panghimasukan kung sino paniniwalaan mo. Sa akin lang, balansin po ninyo. Bakit? Lahat ng sakit ay nanggagaling sa
unbalance, disease. This is your body is not at ease. Again, Doc Roger Topacio, sharing good vibes and good times.